Isa akong single dad noon. Sa kasamaang palad, matapos pong manganak nung girlfriend ko, iniwan po sa akin yung anak namin. Ang sabi niya sa akin noon, magtatrabaho siya para sa amin, mangingibang bansa. Magjajapan-japan lang, pero makalipas ang ilang buwan, malaman-laman ko, nagpapakarat na pala sa Hapon. Ilang buwan niya palang kapapanganak noon, pero kating-kati na yung kipay niya. Nabalitaan ko na lang, nakulong po siya. Paano ba naman? Nahuli sila nung asawa nung Hapon. Buti na nga lang, hindi siya napatay nito. Kundi, yari. Nakulong po yung nanay ng anak ko sa may Japan. Samantalang kami, naiwan po sa Pilipinas na nakanganga. Ang sabi kasi ng asawa ko noon, mag-resign ako sa trabaho ko. Siya na raw ang bahala sa amin. Gusto kong ipaglaban ang trabaho ko noon kasi stable naman kahit maliit ang sahod. At malapit na rin ako ma-promote noon. Pero ang sabi niya, mas malaki daw ang kita sa Japan. Siya na lang daw ang bahala. Ako na lang daw ang mag-alaga sa anak namin. Ang ending, hayun, himas rea siya. Habang kami naman ng anak ko, nga. Nagmakaawa ko noon sa kumpanya namin. Kako, baka pwedeng makabalik. Ang problema, yung posisyon ko, napalitan na po. Humingi naman ng pasensya ang boss ko. Wala naman daw siyang magagawa. Kung gusto ko raw makapagtrabaho, maghintay ulit kung kailan mababakante. Kahit anong pagmamakaawa ko, wala akong nagawa. Hindi naman po ako sumuko. Mabuti na lang, mabait akong tao. Marami akong kaibigan. Isa sa mga kaibigan ko ang nagpasok sa akin sa trabaho niya. Ang problema ko na lang noon ay kung sino ang mag-aalaga sa anak ko. Wala po kasi akong pamilya, maliban nga sa naging nobya ko na nanay nga ng anak ko. Matagal na kasi akong ulila at kung meron man akong kamag-anak, nasa probinsya pa, Visayas. Ayoko namang ipaalaga sa kanila ang anak ko. Dahil hanggat maaari, gusto ko, nakikita ko siya. Kaya problemado ako noon. Ang swerte ko lang noon, yung bahay po na tinutuluyan ko, nakapangalan na po sa akin yun. Binigay kasi sa akin ng amo ko yun. Hindi naman kalakihan, pero ang importante, sa akin. Ang pinakakailangan ko ay panggatas, pangbayad ng mga bayarin, at pangkain ko. Ang akala ko noon ay hindi na malulutas ang problema ko. Pero, napakabait pa rin po talaga sa akin ng Diyos noon. Yung isa kasi sa mga kapitbahay namin, si Mang Pedro, inalok niya ang sarili niya na siya na raw ang mag-aalaga sa anak ko. Wala naman daw siyang ginagawa sa buhay niya. Kagaya ko, wala na rin daw siyang asawa. Hindi naman daw siya nabiyayaan ng anak. Kaya kung gusto ko daw, siya na lang ang mag-aalaga sa anak ko. Total, wala naman daw siyang ibang libangan. Sa umaga daw, ibigay ko sa kanya ang anak ko. At kapag uwi, pwede ko nang kunin. Mag-iwan lang daw ng gatas, tubig, pati diaper. Wala nang problema yun. Sabik naman daw siya sa mga bata, kaya okay lang. Nakakaya naman po sa inyo, Mang Pedro. Ano ka ba? Matagal na tayo magkapit-bahay, Juan. Isa pa, pabor din naman sa akin yun. Hindi naman ako nabiyayaan ng anak kaya sa pamamagitan lang nito, maramdaman ko man lang na maging ama. O kaya lolo, hindi ba? Tsaka wala rin naman akong magagawa sa buong araw ko. Ano ba naman ang magbantay ng bata maubos ang oras ko. Sigurado po ba kayo, Mang Pedro? Ay nako. Ire-recommenda ko ba ang sarili ko sa iyo kung hindi? Pero Mang Pedro, wala po akong ibabayad sa inyo. Ano ka ba? Ako pa nga ang dapat magbayad sa iyo. Gusto ko maramdaman maging ama, maging lolo. Kaya kahit dito man lang sa pag-aalaga sa anak mo, maramdaman kong maging ama at lolo. Pangarap ko ito Napalagay ko, dito lang matutupad kahit hindi ko kadugo. Sa sobrang tuwa ko nun, napayakap talaga ako ng mahigpit kay Mang Pedro. Ang saya ko, hulog siya ng langit para sa akin.
Wala pong naging problema sa amin. Parang mas lalong sumigla si Mang Pedro. Si Mang Pedro pala, senior citizen na po ito. Kung tama po ang tansya ko, siguro mga 70 na ata siya. Kuba-kuba na po siya, pero magilas pa naman po. At yung pag-aalaga nga sa anak ko, mas lalong nagpagilas sa kanya. Wala po naging problema sa mga lumipas na araw. Nakakapagtrabaho ako sa umaga. Kapag gabi naman, naaalagaan ko ang anak ko. Sa katunayan, binibigyan ko palagi ng pagkain si Mang Pedro na ipinagpapasalamat naman niya. Ang kinabubuhay kasi ng matanda ay pagbebenta po ng mga gulay mula sa mga tanim niya sa kanyang bakuran. Lumipas po ang mga panahon, 2 buwan, 5, hanggang sa mag-8. Wala pong naging problema sa amin. Nakikita ko pong lumalaki ng malusog ang anak ko. Sa katunayan, kapag may check-up at may bakuna nga ang anak ko, kasama ko pa si Mang Pedro. Tuwang-tuwa naman ito kasi mga ganong bagay daw ay unang beses niya lang naranasan. Sumapit po ang ikaunang arawan ng anak ko. Masaya kaming naghanda ni Mang Pedro sa aming bahay. Siya pa nga ang nag-abala sa pagluluto. Masarap pong magluto ang matanda. Sa sumunod po ng mga araw matapos po ang unang kaarawan ng anak ko, napansin ko po ang pagiging emosyonal ni Mang Pedro. Ay nako, kay gandang bata talaga nitong anak mo. Oo nga po eh, mana sa ina. Huwag lang ho sana magmana sa ugali. Basta palakihin mo lang ng tama itong anak mo. Wala magiging problema, Juan. Nandiyan naman ho kayo, Mang Pedro. Mang Pedro, pwede ho bang tatay na lang po ang itawag ko sa inyo? Pwede naman. Para naman kahit papaano, sa mga huling sandali ko ay matawag akong tatay. Salamat po, tay. Pero grabe naman ho kayo sa mga huling sandali. Matagal pa ho kayo. Malakas pa kayo. Hindi natin masasabi ang panahon, Juan. Baka bukas makalawa. Wala na ako. Huwag naman ho kayo magsabi ng ganyan. Hintayin niyo po ho magkaasawa tong apo niyo. Ay, salamat Juan ha. Dahil kahit papaano, pinaranas mo sa akin ang buhay na may isang apo. At ikaw, tinuring na kitang anak. Niyakap ako ni Mang Pedro. Kami ng anak ko. Nakita ko pa nga ang pagluha sa kanyang mga mata. Tay Pedro naman, huwag naman ho kayong ganyan. Nakakaluha naman po. Pero salamat po sa inyo, Taya. Malaki pong utang na loob namin sa inyo ng apo ninyo. Juan, iingatan mo itong anak mo. Gawin mo ang lahat para sa kanya. Sana balang araw, sabihin mo sa kanya na meron siyang lolo Pedro na nagmahal sa kanya. Nag-alaga sa kanya ng unang taon niya sa mundong ito. Mahal na mahal ko kamo siya. Gusto ko pa sanang tumugon kay Mang Pedro noon. Subalit, tumalikod na po siya at mabilis na nagpunta sa kanyang bahay. Saktong umiyak ang anak ko, kaya heto ang inatupag ko. Kinabukasan po ng madaling araw, naghahanda na po ako para sa pagpasok noon. Hinahanda ko na rin yung gamit ng anak ko. Nang pagbukas ko ng pinto, ay laking pagtataka ko ng merong malaking bag doon sa harapan. Merong ding sobre. Kinuha ko po yung sobre at yung bag. Agad ko naman binuklat ang sobre. Isa po itong liham mula kay Mang Pedro. Anak, Juan, kagaya ng sabi ko, alagaan mong mabuti ang anak mo. Hiling ko na sana'y ika'y sumaya pa sa darating na panahon. Mag-asawa ka. Maghanap ka ng katuwang mo sa buhay. Pakisabi sa apo ko na mahal ko siya. Salamat sa inyong dalawa dahil kayo ang nagparanas sa akin ng isang pamilya. Karapatan mong malaman ang katotohanan. Juan, isa akong aswang.
Hinahanap na ako ng angkan na tinakasan ko noon. Hindi ako pwedeng mapalapit pa sa inyo. Hinintay ko lang talaga ang kaarawan ng apo ko. Kailangan ko nang magpakalayo-layo. Gamitin mo ang nasa loob ng bag na iyan para makaalis dito sa lugar na ito. Maghanap ka ng ibang lugar na makakapagsimula kayo ng panibagong buhay ng anak mo. Mahal na mahal ko ang apo ko. Maraming salamat sa iyo, Juan. Mabilis ko pong tinakbo ang bahay ni Mang Pedro at laking gulat ko nang makita na gulo-gulo na po ang bahay nito. Para pong ninakawan. Parang may kaguluhan po na nangyari. Pero wala ako nakitang bahid na kung anumang dugo. Agad akong bumalik sa bahay namin at laking gulat ko nang buklatin ko po yung baga. Napakarami pong pera. Doon ko na po napagtanto na oo nga no, bakit maraming pera ang matanda? Kasi hindi naman mabenta halos yung mga tinitinda niya. Kung ano-ano rin ang pinagbibili niya sa anak ko, sa apo niya. Siya na nga madalas ang bumibili ng gatas. Binabayaran ko siya pero tinatanggihan po niya. Madalas din siyang magluto ng mga pagkain. Karne, lechon baboy, lechon manok. Basta, mga lutong karne. Tapos ang pinagtataka ko, bakit parang hindi siya hina-high blood? Yun pala, isa siyang aswang. Ngunit kahit nalaman ko ang katotohanan, wala akong kilabot na naramdaman. Kasi alam kong mabuti siyang tao o aswang. Inalagaan niya ang anak ko. Hindi niya ito sinaktan. Bagkus, minahal niya. Noong araw po na yun, hindi na po ako pumasok ng trabaho. Gamit ang pera, umalis kami ng anak ko doon sa lugar na iyon at nagpakalayo-layo. Sa mga panahon pong na ito, matanda na po yung anak ko. Hindi na po ako nag-asawa pa. Kaming dalawa na lang po ang magkasama sa buhay. Sa mga panahon pong na ito, may asawa at mga anak na po siya. At kasakasama pa rin po nila ako. Taga-alaga na lang po ako ng mga apo. Bale, yung anak ko at yung asawa niya, sila na po ang nagmamanage ng negosyong naipundar ko sa perang binigay po sa akin ni Tatay Pedro. Kung nasaan man si Tatay Pedro ngayon, hinihiling ko na sana'y buhay pa siya. Yun ay kung aswang pa siya. At kung hindi man, naway sana'y nagkaroon pa siya ng magandang buhay. Noong umalis siya, sa piling po namin. Dito ko natatapusin ang kwentong ito. Salamat po.